pwede kong sabihin na ako yung unang bumatikos sa mga pagpapasosyal na ito ng fashion show ng Malacanang. Sabi ko, what? Akala ko talaga itong fashion show ni Michael Leyva na pinopromote yung ating Philippine fabric, Philippine design, lalo yung Filipiniana, no, Philippine fashion. Sabi ko, bakit ang daming umattend at pati si Ma'am Shi umattend? Pati si Heart, kasi trending yan yung show ni Michael Leyva. And take note, pinklawan yan. Iyan yung nagde-design ng damit ni Lugaw, yung lalaking yun. Grabe laitin si PBBM nung panahon na si Lugaw ang Vice President, pasintabi sa mga sa mga pinklawan na nandyan. Pero grabe niyan lait-laitin si PBBM noon. And ngayon, ay talagang may unity, no? Nasa piling na ng administrasyon ni Papshi ang mga dilawan. Marami na pong nakahalata nito. Nung pinatawag dati yung mga fashion designers, kasi simula pa lang ni PBBM, it was just Avel Bacudio and another fashion designer na pro BBM. Kilala niyo naman si Avel, di ba? Yung kaibigan namin ni Miss Maharlika na nagbigay daw ng Rolex. Kaya, hello Avel! Naiinis si Miss Maharlika sa ginagawa mo. So, nung pinatawag yung mga fashion designers, kasi mga 2-3 lang po yung mga pro BBM, like nung panahon ng kampanyahan, si BBM talaga ang sinusuportahan. And sabihin na natin mga 30 or 40 designers ang pinatawag ni Madam, almost all of them are pinklawan. So, sabi ko, hindi kaya kumbaga traitor-traidorin si Ma'am Shi ng mga pinklawan na designers, ganyan. Pero syempre, ang laki rin pong karangalan sa mga fashion designers. Ang bihisan si Ma'am Shi, si Papshi, at ang kanilang mga anak or ang mga empleyado sa Malacanang. Malaking racket din yan di ba? And sa mga racket na yan, baka mamaya may mga overpricing. Syempre, sa buwatan na ito, pwedeng hindi ko sinasabing ginagawa yan ngayong administrasyon, pero pwedeng ganyan, no? Say for example, yung isang designer bumili na lang ng barong sa Divisoria, halagang 5K, magandang klase na yun. And even Filipiniana gown, kahit 1.5 na barong, maganda na And then, sabihin nila sa mga nasa Malacanang na appointees and even the first family na yung barong na yun na ginawa nila ay worth mga 50,000. May kilala po ako mga designers na nananaga talaga ng presyo. Sabihin, ang barong na yan or Filipiniana yan worth 50,000. Sasabihin naman nung kausap sige, ang mahal naman ng design mo, pero sige, imbis na maghanap ako ng iba, presyohan mo ako ng 100K. 50 ang sayo, bibigay ko, balik mo sa akin ng 50. Right? May sabuatang magaganap. And sa mga expenditures po ng mga nakaupo sa gobyerno, pwede nila i-declare na ito yung aming clothing allowance, ganito kamahal kasi social lang event, blah blah blah. So, yeah, di ba? So, nung pinatawag yung mga designers, karangalan nga po yan na maging parte ng, di ba, ng magbibihis sa mga nakaupo ngayon. Nagulat ako na itong fashion show ay mismo sa Malacanang ginanap. Ay talaga nga namang, nagsimula kasi yan nung nabati ko sila dati, di ba, na parang ang Malacanang ay hindi welcome ang lahat. Nagsimula yun nung may Ensaymada issue last year, di ba? So eventually, dyan na sila nagpapa-concert, may pa-concert para sa sundalo, nung nabatikos na babawan. Naalala nyo, nung binawasan bago natin puntahan yung yung article na to, nung binawasan yung, hold on, open ko lang yung ating presentation para ready na. Nung binawasan, yung balak na bawasan yung pension ng mga uniform personnel natin, 'di ba? Binatikos 'yon, may mga sumamaan loob ng mga kasundaluhan or mga retirees na lalo na yung malapit na mag-retire, babawasan pala. And also yung mga nasa gobyerno pa ngayon, itong mga naka-uniforme nating kababayan, mapa Coast Guard, mapa MMDA, police, sundalo, bombero, lahat ng naka-uniforme na under kay Papshi, kakaltasan na sa sweldo para maging pension nila pag-retire. Wala pong ganyan wala munang kaltas. At saka dinagdagan pa nga ni Pangulong Duterte ang sweldo ng mga pulis para huwag silang, di ba? Huwag na silang mangamkam, huwag na silang maging kurakot na pulis or pulis patola or pulis na involved sa kalakaran ng droga, ng kung ano-ano pa, illegal na pasugalan, ganyan.
So after na mabatikos ang palasyo sa kanilang maitim na balak na bawasan ang sweldo ng mga naka-uniforme at ang magiging pension ng magre-retire, nagpa-concert ang Malacanang. Concert para sa mga sundalo. Maybe it was the test kung sino pa yung loyal na sundalo sa kanila. Syempre yung mga masamaan loob, hindi na-attend. Aaliwin nyo kami ng isang gabi pero pagkatapos yan, magbabawasan naman sweldo namin. Pati pension namin. Kumbaga, may pampalubag loob lang kayo. Same thing that happened with the athletes. Naalala nyo, nagkaroon ng Southeast Asian Games. Hindi masyadong maingay yun. Hindi katulad nung panahon ni Pangulong Duterte nung dito ginanap yung Southeast Asian Games, SEA Games, 2019, bago pandemic. Diba? Sobrang sobrang balitang-balita yun, diba? Tapos overall champion pa tayo. Nagkaroon pala ng SEA Games na wala tayong nababalitaan. Anyway, may parangal-parangal sila sa mga atleta nung nakaraan. And then eto nga po, fashion show. Ang sosyal pong talaga. So eto na, nabatikos ang palasyo sa kanilang pagsisinosyal. Bakit? Bakit binabatikos? Nagtataasan po kasi ang presyo ng mga bilihin. Nagsisinosyal pa. Parang you're rubbing salt to the wound. May sugat ang ating ekonomiya, ang ating mga kababayan, tayo nandito sa Pilipinas na umaaray sa presyo ng bilihin, parang ang 1,000 hindi na talaga kasya sa 1 linggo mo, right? Kung magagalang ako ang 1,000, say magmumol ako 1,000, saktukan yun mga ate at kuya. Magkano na ang sini ngayon? 400. 400, mga ganon. More or less than 400. O pamasahe mo, pagkain mo, wala ka nang bit-bit pa uwi. 'Di ba? Kung gusto mong bumili ng konting groceries, ang mahal ng bilihin tapos nagsisinosyal. So, may palusot naman dito ang Malacanang, hindi naman daw pera ng taong bayan ang ginastos, really ba? Well, eto, puntahan po natin. Ayan po ang article ng, I think shinare to ni Direk Daryl Yap. Ayan. Shoutout Direk Daryl. Shoutout din po kay Lauro. Ayan, kay Ma'am Elizabeth Oropesa. Nanonood daw pala siya palagi ng ating live. And Kuya Roy, kung nanonood ka man, kinukumusta ka ni Lauro. Okay. Hindi ko alam kung paano kontakin si Kuya Roy ng Bagong Lipunan. Parang wala na siyang messenger eh. Anyway, buti na lang hindi pumunta sa katsipan na yan si Senator Amy. Aray ko, katsipan daw mga ate at kuya. Akala ko ba sosyalan? Kasi ang ganda-ganda ng ng mga design ni Michael Leyva, 'di ba? Prestigious. Tingnan niyo naman ang picture, May mga Filipiniana, yung may mga katutubong kasuotan, kung ano pa man 'yan. Mabuti daw hindi pumunta sa katsipan si Senadora Amy. Bukod sa mas madilaw pa sa may hepang kabayo yung designer na yan, si Michael Leyva, yung lalaki po na yan sa picture, dilawan niya na nagtatago lang sa kulay pink. Kaya magtaka kayo eh. Ang dami ng dilawan sa loob ng palasyo. Bukod sa mas madilaw pa sa may hepang kabayo yung designer na yan, itinaon pa kung kailan may problema sa bilihin at may nagdaang bagyo. Katatapos lang ng bagyo, mga ate at kuya, ayun, nagsinosyal ka agad. Manhid match, kabalan match, patay malisya match. Ano kaya ang dahilan bakit sila nagpapasosyal ng ganyan? Aside from talagang lifestyle nila yan. Meron kayang kickback sa mga event? Mamaya natin pag-usapan. Pero talagang hindi pupunta si Senator Amy dyan. Sa lahat ng senador, siya lang ang di pinadalhan ng imbitasyon. Nandito po sina Robin Padilla, kasi si Mariel Rodriguez, rumampa rin dito. Nandito rin po si Senator Chis Escudero, dahil si Heart Evangelista yung nag-open ng show na to eh. Si Michael Leyva kasi ang nagde-design ng mga damit din ni Heart, no? At kung sino-sino pang senador ang present. Lahat daw eh. Si Senadora Amy lang daw ang hindi. Ngunit bakit? Sino bagang promotor ng event na ito, mga ate at kuya? Sa lahat ng senador, siya lang ang hindi pinadalhan ng imbitasyon. Akala ko babati sila. Di ba may picture sila nung nakaraan na magkakasama sila kasama sa hapagkainan si Madam Imelda? Naalala niyo yung picture na yon? Nag-vlog tayo patungkol dyan. Na fake news daw na may hidwaan si unang ginang Liza Araneta Marcos at si Senadora Amy Marcos. At nag-post nga ng picture si Lam, yung sasabi niya Lam, Liza Araneta Marcos, ibig sabihin yan. Nag-post siya na may picture sila ni Senadora Amy together with
PBBM, mga anak ni Senadora Amy, anak nila ni PBBM, at saka si dating First Lady Imelda Marcos. Ay bakit hindi pinadala ng imbitasyon si Senadora Amy? Ano to, na ano lang, na overlooked, excuse me, ano to, na overlook lang? Ganon? Sa pagpapasosyal mo na ito, unang ginang, iniintriga ka ngayon ni Direk Daryl Yap, hindi mo inimbita si Senadora Amy. Kala ko babati kayo. Oh. Sa lahat daw ng senadora, siya lang daw hindi pinadala ng imbitasyon. Hindi ko nasasabihin silam nyo na yan. Ha ha ha. Oh. Hindi ko nasasabihin lam nyo na yan. Ay! Hindi ko nasasabihin alam nyo na yan, pero yung alam nilaro ni Direk Daryl Yap. Hindi ko nasasabihin alam nyo na yan. Oh. Pero lam nyo na yan yung ginamit niyang word. No? That's foreshadowing or whatever that is. Pero ang ibig sabihin po kasi ng lam ay Liza Araneta Marcos. Ma'am Shi, iniintriga ka ni Direk Daryl Yap. Lam nyo na yan daw ang dahilan. Lam na daw namin ang dahilan kung bakit hindi inimbita si Senadora Amy. Sabi ni Direk Daryl Yap po. Dahil yun nga po ang balita ng Philippine Star Palace Fashion Show criticized amid soaring rice and oil prices. Ito po yung article, basahin natin ha. Sa sobrang mahal ng presyo ng bigas na araw-araw pong tumataas. Ako na po nagsasabi sa inyo dahil ako kung bumili ng bigas pa kilo-kilo laang. Every time na pupunta ako sa aking suking tsindahan, iba ang presyo ng bigas. Dati pag bumibili ako ng bigas, 49, naging 50, naging 53. Few days ago, naging 57. Ngayon, 60. Bukas kaya, 65. Bago kaya magpasko, 100? Possible. Nangyari nga sa sibuyas eh. Nagmamahal ang bigas, tumataas ang presyo ng krudo, may pagpapasosyal ng fashion show. Aba, akala ko ba social yung show na yun? Ba't sabi ni Direk Daryl Yap, kachipan? Uy, Michael Leyva, sabi ni Direk Daryl Yap, kachipan. Shoutout Direk. Kachipan ba Direk? Makulay naman no. Makulay naman ang design no. Bakit ba? Oh, basahin natin ng konti ha. A progressive peasant group, peasants, so mga mahihirap na grupo, no, criticized the lavish 65-piece fashion show held at the Malacanang Palace on Tuesday. So yung mga fashion show pala talagang ginaganap sa Malacanang, hindi na sa mga Araneta, hindi sa MOA. Ay, bakit ayaw niyong ganapin sa Araneta? Dahil luma na baga ang Araneta at mabaho. Kasi ayaw ni Senadora Amy sa Araneta eh. Ang gusto niya MOA Arena, kasi MOA Arena bagong-bago, malinis, maputi, 'di ba? Oh. Ayaw niya sa Araneta, ayaw ni Senadora. Sabi ni Senadora Amy 65-piece. Sipin niyo kung sino-sino mga celebrities and fashion models ang nagsuot ng 65-piece. Ganun karami ang rumampa. The fashion show, dubbed as Isang Pilipinas, was held at the Goldenberg Mansion within the Malacanang complex and featured the collection of fashion designer Michael Leyva. The event was led ano ba ang event sa Tagalog? Ang programa, ano ba ang event? Comment nyo sa comment section. Ang okasyon, parang salitang Kastila pa rin, no? Programa, okasyon, ano ba? Anyway, the event, pinangunahan lang naman ni Lam. Lam nyo na yan, sabi nila. Pinangunahan mo, Lam, tapos si Senadora Amy hindi invited, or magird. Pinangunahan ni Lam, tapos si Senadora Amy hindi invited. Now, tanongin ko kayo, nandun si VP Sara o wala? Or magird? Imbitado kaya si VP Sara? Kasi parang nag-comment ako sa vlog natin patungkol dyan, parang wala si VP Sara doon. I-comment nyo sa comment section kung nakita nyo si VP Sara naka-Filipiniana din doon. Alam nga namang manood lang siya. Aba, Vice President yun, dapat isa rin sa rumarampa. Kung hindi man, at least nasa front row, di ba? Ayan Michael Leyva. Nice. Oh my God, ate. Nice print photography pa ang sumagot ng ang nag-cover ng event, nag-picture, nag-video. Alam niyo bang yan ang pinakakilala, at least
sa naaalala ko, ito ang pinakakilalang event photographer and videographer, itong Nice Print Photography. Ang mahal sumingil niyan. Baka nga million yan eh. It's Nice Print. Ang nag-cover ng wedding ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera, ang alam ko Nice Print. At lahat ng mga kilalang artistang kinakasal, it's Nice Print Photography ang nagko-cover. At yan ang nag-cover ng event na to. Aba, ay ibang level. There's Heart Evangelista, Michael Leyva, and I think that's a beauty queen, Ariela Arida po yata, si Bianca, yung nakaitim doon, so on and so forth. It's not appropriate, sabi for First Lady Liza to host an insensitive fashion show. Manhid, di ba? Insensitive. Hindi daw appropriate. Hindi tama. Palatuntunan daw, sabi ni Don Polobe, yung event. While the country is deep in debt, may puro utang, bilyones po in dollars. Halos 15 trillion ang utang natin, di ba? More or less than 15 trillion. Si Papshi umutang last year ng mga 3 billion. Dollars yun And then umutang yata ngayong taon ulit ng ng few billions. Utang ng utang, tapos ginagastos doon. Pero may palusot ang palasyo dyan mamaya, pupuntahan natin. This after many were affected by recent calamities, katatapos lang po kasi ng bagyo. The prices of rice, food, and other commodities are rising, tumataas. Danilo Ramos, chairperson of Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, mukhang makakaliwa ito. Suhul-suhulin nyo pag may or sungal-ngalin nyo, Malacanang, ang mga makakaliwa. Dahil, well, feeling ko lang naman baka sabihin red tagging na naman tayo. Feeling ko makakaliwa yung Kilusang Magbubukid. Pero alam nyo naman, mga makakaliwa ngayon, labas-masok na sa palasyo. Katulad ng piston, di ba? Yung rally-rally dati ng mga driver. Mga, jeepney driver. It shows her character. Naku, nilalait ka na, Ma'am Shi! Nilalait ka ng mga grupong ito. It shows her character. She doesn't care about the plight of... Pero makes sense, no? She doesn't care about the plight of your normal, everyday Filipino. This is no different from the luxurious shoe collection of medyo hindi ko na-type yung mga sinabi. Yung shoe collection doon ni Imelda, which go up to the thousands. Bakit ang shoes ni Heart Evangelista, tingin nyo? Hindi thousands? Ako nga, ordinaryong tao, hundreds ang shoes ko shoes and sandals collection. Nagkakanda-pudpud na nga lang, nagkakanda-durog na nga lang kakatago, hindi ko naman nasusuot. Kasi minsan masakit sa paa, or hindi sakto sa akin. Ordinaryong tao ako, how much more ang isang unang ginang na si Madam Imelda noon, na very passionate na i-promote yung mga gawang Marikina. And also, kapag si Madam Imelda noon binibigyan ng shoes, iba-iba yung height noon. May flat na, halimbawa, isang sandals pero flat yung heel, and then or heels, and then merong mid-length yung heels, and then there's high heels. Kapag si Madam Imelda yung lalabas sa ibang bansa at hindi kasama si Apo Lakay, high heels ang suot. Pag magkatabi sila, magsusuot siya ng flat para hindi siya mukhang sobrang matangkad. Kumpara kay Apo Lakay, tapos ang buhok pa ni Madam Imelda nakaganon pa, di ba? Taras bulba pa. Price of local and imported commercial rice went up to 65 pesos nung Webes. Sa kamay nila 65. At least mura pa sa amin, 60 pesos ngayon. Bukas 70 na yan. According to the latest price monitoring of DA, the DA is led by Papshi. Ayan. Transport groups are currently seeking 2 fare hike. Tataasan ng pamasahe ng additional 2 pesos. Dahil nga sa oil price hike, pagtaas ng krudo. Tapos nagsisinosyal. Puntahan natin mamaya si Papshi pag-usapan natin yung pagpipinipintura niya doon sa Brigada Eskwela. Panoorin yung mamaya yung maigsi nating video patungkol dyan. Part daw ng mga series of fashion and cultural shows, blah blah blah. Extravagant, sabi. Pagpapasosyal. Ito naman, ito isa pa sa batikos. Puro fashion show at concert ang inaatupag, pero pag ini-interview, laging bukang bibig, hirap ang gobyerno palagi, di ba? Hirap, mangungutang, kaya kailangan mag-import, gano'n. Pero may pa-fashion show at concert. Akala ko ba hirap? Right? Laki ng utang, wala namang makita, kundi puro social at birthday party. Yes, sabi ko nga po sa inyo, bilyones ang utang ng Pilipinas at inutang ni Papshi last year at ngayon.
magpa-privatize pa tayo ng NAIA. Yung NAIA pa pala, i-renovate siguro bago i-privatize. Bilyones na nagagastusin dyan next year. Tapos yung PAGCOR, ipa-privatize din. Kumikita ang kabuhayan, ipa-privatize. Ibig sabihin, pwede natin kunin ang budget natin sa PAGCOR. Ay bakit ibebenta? At hindi po dapat maging madali yan kasi ang PAGCOR hindi nagbabayad ng buwis. So kung bibili niya ng private sector, dapat magbayad sila ng buwis, tama ba? Aba ay kung ibebenta yan at tapos hindi pa sila magbabayad ng buwis, ay pag-aari na ng pribadong company or tao, aba, isiswerto naman sila. Kumikita ang PAGCOR, tapos kapag ang negosyo mo kumikita, huwag mong ibenta. Dahil may inaakyat na pera sa gobyerno. Yun eh. Ito ang sagot ng Malacanang, mga ate at kuya. Deputy Secretary Dina Arroyo Tantoco said the government did not spend public funds. Hindi raw gumastos ang gobyerno sa fashion show ni Michael Leyva na ginanap sa Malacanang. The event, a project of First Lady Liza Araneta Marcos, proyekto niya, siya ang bida-bida, di ba? Siya ang nanguna. Okasyon niya yon. Yun pala ang kanyang mga pautot-utot. In time for Buwan ng Wika in August, featured some of Leyva's collection. Blah, 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 blah. The fashion show has since drawn flack from netizens who accuse the organizers of misusing public funds. The government does not spend anything on the event because it is paid for by the designers and private institutions they partner with. Sabi. Ganun ba? Hindi gumastos ang gobyerno doon? Ang gumastos ay si Michael Leyva. Ang yaman naman ni Michael Leyva. Kung siyang gumastos noon, doon siya magpa-event sa Araneta Coliseum, sa Philippine Arena, or sa MOA Arena. May pera pala siya eh. Tapos may mga private institution pala na nagbigay sa kanya ng pondo. Bakit sa Malacanang, mga ate at kuya? So, libre ang venue? Magkano magbayad ng venue ngayon? Halimbawa, magkaroon ka lang ng say, corporate meeting sa isang fast food chain, say halimbawa Max's Restaurant. Magkakaroon ka lang ng corporate meeting. Lit-lit naman ng Max's, di ba? May isa silang parang event room. 'Di ba? Even sa mga Jollibee, sa McDo, meron silang parang party room, right? Mga ganon. Maliit lang 'yon. Magkano bayad? 5K. Pinakamaliit. 5,000, good for 2 hours. Okay, magse-celebrate kayo ng birthday dito sa Jollibee. Sige, celebrate mo ang birthday ng anak mo sa Jollibee, 5K yung party room. Pero syempre, pagkain pa rin ng Jollibee ang bibilhin mo. Parang ganon, 'di ba? Or mga corporate meeting sa mga kainan o sa mga fine dining restaurants, may bayad. Ngayon ang yung Malacanang grounds libre. What about yung kuryente? Yung mga pailaw? What about yung mga pakain? Sagot ni Michael Leyva lahat? Abay, nangaabala siya sa palasyo pala. I don't think so. Ayan ang palusot nila. Government did not spend public funds on Palace Fashion Show, sabi ng opisyal. Oo na lang. Kasi gastusin man nila at hindi ang pera ng gobyerno, hindi naman natin malalaman at makikita. 'Di ba? Kahit ipa-audit naman sa COA yan why not? COA, paki-audit naman ang gastusin ng palasyo. Aba, kung talagang walang ginastos dito, 'di ba? Yun na lang pala yung paraan. Sana nga COA ha, sana hindi kayo nababayaran or nabibili. I-audit nyo. At baka mamaya kasama to sa gastusin ngayong taon ha. Well anyway, yung mga bayarin ng kuryente, hindi naman ilalagay doon for one night ito yung kay Michael Leyva. Hindi, monthly kasi yung 'di ba? Monthly yung monthly yung singilan ng kuryente, isang gabi lang naman to. Also yung mga pagkain sa Malacanang, baka monthly rin yung pagbili, right? Ilang bulto, ilang tracking ng mineral water, ng ensaymada, ng juices, no? So baka kasama na dun sa computation. Pero sabi nila walang ginastos. I don't think so, no? I don't think so. Wag nyo na kaming bilugin. Tanggap na nga namin na mukhang kulangot kami, di ba? Binibilog nyo pa kami. Naniniwala po kayo na walang ginastos ang gobyerno dito? But the point there is, may gastusin o wala. Katatapos lang ng bagyo.
nagsisinosyal kayo. Kaya ang sabi, napaka-insensitive naman ng mga nasa palasyo. Manhid kabalan, patay malisya. Right? Nahihirapan ang taong bayan, may mga nalulod ng bagyo, and then there you go, nagsasaya kayo. Deserve nyo ang mabatikos. Would you agree with me? I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.